Good morning po sa bawat isa at patuloy tayong lalapit sa Panginoon. Bagamat ngayon po ay nagpapasalamat tayo na tayo po ay patuloy pong buhay, malakas ang ating buhay at patuloy po tayong manindigan po, no? At bagamat meron tayong panibago na namang kinakarap, actually siguro sabihin natin itong ating church ay nasa ikatlong yugto na po ito, no? Since noong kay 2000 hanggang ngayon po ay may pangyayari pa uli. Pero wag ho tayong malungkot, ano po? Although pwede naman tayong malungkot mga kapatid, no? Wala namang problema po yun. Kaya lang, ang dapat nating tingnan dito ay ano ba ang pinapahiwatig o tinuturo sa atin ng Diyos sa bansa po sa atin. Kasi yun ang madalas ko rin tanong po sa buhay ko. Ano ba yung bagay na dapat nating gawin na mas makabubuti po talaga sa panawagan ng ating Diyos na buhay. At makita natin na talaga hindi naiwasan ang mga bagay na katulad ng ganito at patuloy po tayong dapat manalangin. Kaya naman mayroong talata, sabi po ng talata dito sa Romans 8:36, sino ang makapaghihiwalay sa pag-ibig ni Kristo? At ang ganda po ng talatang ito na nagpapatuloy po mga kapatid na tayo bilang tao meron po tayong limitasyon. Tayo po mga tao meron tayong mga hangganan. Tayo mga tao ay meron tayong nilalagay natin ang ating sarili sa isang bagay na kung saan lumalabas po na paborable lang sa atin. Pero ang patunay po dito, no, ang Diyos po ay hindi pwede pong mahiwalay ang pag-ibig niya sa atin. Gaya ng binabanggit dito sa mga talatang sumusunod, kahit po paghihirap, no, kahit daw po yung tinatawag na kamatayan, kahit yung mga anghel, o sino mang mga bagay, kahit yung po mga meron tayong mga nakikitang mga pagkakataon sa buhay, kahit anong kapangyarihan po yan, wala po makapaghihiwalay sa pag-ibig natin kay Kristo. At doon tayo dapat na tumuon, ano po. Although, sometimes, pag may mga ganung bagay, especially yung paghihiwalay, ay malangkot at masakit, pero dapat natin makita nito, ano ba yung itinuturo nito po sa atin. At ako po naniniwala na may mga bagay na gagawin pa rin po, both sides po, no? At tayo din sa atin. Kaya ilingin natin sa Panginoon mga kapatid na mismo po tayo ay patuloy na pong kumilos. Kasi kung makikita natin nasa huling araw na po tayo. Hindi na po ito yung panahon ng kung saan po ay nandun tayo sa tinatawag na kalagayan pa rin na ibibaby po natin ang ating sarili at magre-rely na lamang po tayo doon sa mga bagay na pwede nating sandigan na kung saan makita natin na hindi po yun forever. Mas maganda ho talaga doon tayo tumuon sa forever na naroon at yung pag-ibig nga po ni Kristo. Tulungan natin ng ating mga sarili na patuloy pong maging busy po, in that way na busy sa mga bagay sa liban, hindi busy po tayo sa pagtugon, sa panawagan po ng ating Panginoon sa Kristo. Doon po sa atas po sa atin. Mahalaga ho na makuha po natin yung pag-ibig ni Kristo dahil ito po yung sandigan po natin na makapagbibigay sa atin ng patibay. At yung mga bagay na dumadan po sa atin, ang banggit po ng Biblia, walang pagsubok na idadaan po tayo na hindi po natin kaya. Kaya natin ito sa pamamagitan po ni Kristo. Wag po tayong malungkot, normal lang po, no? Pero still ho, wag naman nating kondinahin, alisin na po natin yung mga paninisi, alisin na po natin yung mga ganong bagay na hindi makakatulong po sa ating buhay, maging sa ating iglesia. Marapat po na patuloy po tayong lumapit sa Panginoon, yung pag-ibig ng Diyos ay patuloy nating akapin, yung kalooban ng Diyos,
Ari nawa, masunod po natin, wag ho tayong mag-rely sa ating pong mga kakayanan, mag-rely sa ating mga karunungan, dahil lahat pong bagay na yan, walang silbi po yan kung wala pong banal na espiritu na umaagapay po sa atin. Bagamat kailangan nating manangan po sa ating lakas kung minsan, pero wag nating i-100% na kaya natin. Iisa lang po ang alam natin. Tayo po ay marunong po manalangin at lumapit po sa Diyos. Kaya naman mga kapatid, sama-sama pa rin po tayo na manalangin, magbigay papuri sa ating Diyos, isama po natin ang ating church, at isama po natin sa buhay, ang ating buhay, involve na natin ang ating buhay sa ministry. Wala pong ibang bagay na sino man ang makakapagbigay sa atin ng kapwalakas, kundi ang Panginoon lamang po. No? So salamat sa Panginoon na patuloy po tayong manalangin, panalangin po natin, ang mga kapatiran po natin, panalangin po natin yung mga nangyayari po sa ating bansa, panalangin po natin ating pong family, ating pong kinabukasan, ating pong church, especially po, ay panalangin din natin. Araw-araw na nating panalangin ito, mga kapatid. Wag na ho tayong mag-rely na sa anong bagay, kundi mag-rely po tayo sa ating Panginoon sa Kristo. Salamat po and good morning.